Magandang hapon na naman sa inyo mga suki naming tagapakinig. Narito na naman po ang inyong lingkod, Kuya Peles. At ako pong muli ay inyong makakasama sa loob ng kalahating oras. At syempre kasama pa rin natin mga kaibigan ang ating mga artista sa radyo na siyang nagbibigay buhay sa ating mga napipiling liham sa araw-araw. At ang liham nating napili mga kaibigan ay galing sa isa nating masugid na taga-subaybay at siya po ay itago lamang natin sa pangalang Julie. Bueno, basahin na natin ang liham ni Julie Dear Kuya Peles. Bakit may mga magulang kuya na kayang tiisin ang kanilang mga anak? Maaga akong namulat sa kahirapan ng buhay ko na dapat sana responsibilidad ng magulang na palakihin ng maayos ang kanilang mga anak. Kaya ko ito nasabi, kuya, dahil sa estado ko ngayon sa aking buhay. At para malinaw sa inyo, kuya, hayaan niyo pong ilahad ko sa inyo ang buong kwento ng aking buhay dito sa inyong programang Peles at your service. Inay, bigyan niyo nga po ako ng pera niyo. Bakit anak? Ano bang bibilhin mo ha? Pambili ko sana ng sandals ko. Pudpud na kasi yung tsinelas at sapatos ko eh. Wala akong pera. Nay, pambili ko lang ng sapatos ko. Masakit na kasi ang paa ko eh. Wala nga akong pera. Anong magagawa ko? Bakit po? Hanggang ngayon po ba, hindi pa nagbibigay si Itay? Wisit talagang tatay mo yun eh. Yung babae niya palagi ang binubusog. Siya palagi ang binibigyan niya ng pera. Talaga bang may babae si Itay, Inay? Oo, inamin niya mismo sa akin na mayroon siyang babae. Paano tayo ngayon, Inay? Saan tayo kukuha ng ikabubuhay natin? Ewan ko ba dun sa tatay mo kung bakit naisipan niyang mambabae? Hindi man lang niya iniisip ang pamilya niya. Kawawa naman kayo, Inay. Kayo lang ang bumubuhay ni Kuya. Kaya ko to. Basta ang importante, sama-sama tayo sa hirap at ginhawa. Mabuti naman at naisipan mo pang umuwi dito sa bahay. O ano, nagpaalam ka ba doon sa babae mo, ha, Magno? Huwag ka ngang magsalita ng ganyan. Ginawa mo akong parang taga. Ay bakit? Matatawag bang may pamilya ka? May asawa ka nga, pero nandun ka naman sa kabit mo. Siya yung kasama mo. Ay, tama na nga yan. Baka kung saan pa mapunta itong usapan natin. Ito, kunin mo. Talagang kukunin ko to dahil wala akong pera. Alam mo, kung may pera lang ako, hindi ko yan kukunin eh. Tama na. Kung ano ang sinasabi mo. Yan ang dapat mong alisin sa ugali mo. Nga ako nabibisit eh. Kaya kita iniwan. Bungangera ako dahil mali ang ginagawa mo. Natiis mo na iwanan kami. Kaming sarili mong pamilya. Wala kang kwentang ama. Napasubo ako. Kaya wala na akong magagawa. Pero masakit ang ginawa mo sa amin ng pamilya mo. At isa pa, wala naman akong ginawang mali para gawin mo to sa akin. Nagpalit mo ba naman ako sa ibang babae? Patawarin mo na ako, hoy. Ganun lang ba yun, ha? May araw ka rin sa akin, Magno. Gaganti ako sa'yo. Gaganti ako!
ka pala sa bahay nyo? Oo, dahil binigyan ko sila ng pera. Hindi ba't may pangako ka sa akin? Naiiwanan mo na sila? Kapag hindi mo tinupad ang pangako mong yon, iwanan kita! Iwanan kita! Oo na, tutuparin ko yan. Kaya lang, hindi mo na ngayon. Kung iiwanan ko na sila, wala naman silang kabubuhay. Walang susuporta sa kanila. Hindi ba't malalaki na sila? Ang ibig kong sabihin ay yung mga anak mo. Oo, mga dalagat binata na sila. Oh, di kaya na nilang mabuhay mag-isa. Kaya iwanan mo na sila. Kaya na nilang maghanap buhay. Kaya iwanan mo na sila. O anak, saan ka ba galing ha? Umextra ko na nag-construction. May pera ka ba dyan, anak? Oh, bakit to, Nay? Wala na tayong bigas na isasaing eh. Wala pang binibigay ang itay mo. Tuluyan na yata tayong kinalimutan. Walang yan talaga yung si Tayo. Wala siyang kwentang ama. Kaya nga eh. Ay, kung may pera ka dyan, bigyan mo ako para makabili ako ng kahit 1 kilong bigas at nang makasaing na ako. Ito, Nay. Sahod ka. Salamat naman kung ganun, anak. Sana maisipan ng itay mong umuwi. Huwag na kayong umasa, Nay. Wala siyang kwentang ama eh. Sana mamatay na siya. Wala siyang silbi. Anak, huwag ka namang magsalita ng ganyan. Eh kahit papaano, ama mo pa rin yun. Wala akong amang irresponsable, Inay. Tingnan niyo ang ginawa niya sa atin. Ni ate, imbis na makapagpatuloy pa siya ng pag-aaral. Ha? Anong nangyari? Tumigil siya dahil sa kagagawa ni Itay na ng babae. Anak, Huwag siyang magkakamali, Inay, na magpakita rito. Hindi, baka kung anong magawa ko sa kanya. anak, babalik din siya siguro sa atin. Babalik, Inay. Babalik. Tingnan niyo ang ginagawa niya. Pinabayaan na tayo. Ako, kung may extra lang, kung saan-saan, para kumita lang ng pera. Samantalang siya, may trabaho. Sinong binubusog niya? Yung babae niya, Inay. Tama na yan. Tama na yan. May awa din ang Diyos sa atin. Kahit na anong paninira, di kuya, pinababayaan ko lang sapagkat wala namang katotohanan yung mga pinagsasasabi niya. Dati kuya, matalik kaming magkaibigan na dalawa. Kaya lang kami nagkasira kuya dahil hindi sila nagkatuluyan ng aking asawang si Raul. Isang araw kuya, ay ano, Lily? Idadaan na kita sa inyo, ha? Dadaanan ko naman. Wag na po, sir. Alam niyo naman ang mamarites dito sa atin, lalo na ang Wendy na yun. Ay, nako. Hanggang ngayon pa ba naman hindi pa tumitigil ang Wendy na yan? Oo nga po, sir eh. Mabuti na lang at nakakaintindi yung asawa mo. Walang problema sa asawa ko, sir. Alam naman niya na walang katotohanan ang mga ibinibintang ni Wendy sa akin at yung mga pinagkakalat niya. Siya nga pala, Lenny. Maaga ka bukas dahil darating yung bus natin na manggagaling pa sa Manila, ha? Yes, sir. Wala pong problema. Sige, paano? Ako'y mauulan na sa'yo. Ayaw mo namang sumabay sa akin, ha? Salamat na lang po sa inyo.
nakita ko na naman si Lenny kanina. May kausap na naman. At alam mo ba kung sino ang kausap niya? Si Alden, na manager. Wendy, tumigil ka na nga. Bakit ba ayaw mong tigilan si Lenny, ha? Totoo naman eh. May kabit siya. Kaninang-kanina pa lamang ay nakita ko sila, nag-uusap. Malay mo, tungkol sa trabaho niya, pinag-uusapan nila. Di sa loob sana ng opisina sila nag-uusap. Kung tungkol sa trabaho ang pinag-uusapan nila, bakit sa labas sila nag-uusap? Alam mo, Wendy, hindi na kita naiintindihan sa ginagawa mo eh. Kung bakit hindi mo tinitigilan si Lenny. Siguro naiinggit ka sa kanya, no? Dahil siya, andun pa rin sa pinagtatrabaho niya hanggang ngayon. Ikaw, tinanggal nila dahil sa ugali mo. Paano? Sip-sip siya. Kaya natanggal ako. Siguro nga dahil yan sa ugali mo na ganyan, kaya ka tinanggal. Aba, Ador, mas kinakampihan mo pa yata ang Lenny na yon kaysa sa akin, asawa mo. Sige, kampihan mo siya. Ligawan mo siya uli. Para madagdag ka sa listahan niya na maging kabit niya. Pakitaan mo lang ng pera yon, alam mo, bibigay na yun kaagad. Ano bang pinagsasasabi mo, ha, Wendy? Baliw ka na talaga, no? Wala ka talagang matilong pumapasok sa isip mo. Baka naman may gusto ka kay Lenny. Ha? Puntahan mo siya sa kanila. Gusto ka nun? Malandi yun eh. Walang lalaki na hindi niya pinapatuhan. Tumigil ka na, Wendy! Kapag hindi ka tumigil dahil sa ugali mong ganyan, ha? Iiwanan na kita. Maghiwalay na tayo. Nakakahiya ka. Di iwanan mo ako. Maghiwalay na tayo. At doon ka na sa lining yon na malandi. Kala mo di ko alam na may gusto ka rin sa babaeng yon? Pinagtatanggol mo ha? Magsama kayo. Tama na! Sige! Tumigil, ha? Saktan mo pa ako! Sige! Patayin mo na ako! Nabalitaan mo na ba ang nangyari? Ha? Anong balita yan? Nag-away daw sina Wendy at Ador. At humantong sa hiwalayan. Bakit daw sila nag-away? Sabi ng mga kapitbahay nila, pinagsasabihan daw ni Pare Ador si Wendy. Ayaw paawat, kaya ayun. Napalaki nila at humantong sa hiwalayan nilang dalawa. Lene! Lumabas ka riyan! Hayop ka! Mang-aagaw ka ng asawa! Lumabas ka dyan! Malandi! Teka, ano bang problema mo, ha? Hindi mo ba ako talaga titigilan? Oo! Mang-aagaw ng asawa! Kabit! Sumusobra ka na, ha? Pinapabayaan lang kita sa mga pinagkakalat mo na wala namang katotohanan. Ngayon naman, sinasabi mong mang-aagaw ako ng asawa. Bakit iniwanan ka ni Ador dahil sa ugali mo? Ikaw lang bang marunong manakit, ha? Kakalbuhin kita! Ikaw ang kakalbuhin ko! Ngayon, tikman mo ang simpa ng kabayo! Demanda kita! Hindi ko na rin alam, kuya, na aabot sa ganoon ang pagyayari. Napuno na rin ako, kuya. Kaya ko nasaktan si Wendy. Matagal na, kuya, na pinagpapasensyahan ko siya
At hanggang ngayon ay hindi pa rin niya ako tinitigilan. Pilit pa rin niya akong sinisiraan sa mga taong kakilala namin. Hindi niya pinapakinggan ng kanyang asawa na humantong, kuya, sa kanilang hiwalayan. Kuya, ano po ba ang dapat kong gawin? Pwede ko bang idemanda si Wendy sa kanyang paninira sa akin? Sana po, kuya, ay mapayuhan niyo ako sa aking inilapit na problema. Lubos na gumagalang, Lenny. Alam mo, Lenny, ako'y nagpapasalamat sa iyo at naisipan mong ibahagi ang kwento ng buhay mo dito sa ating programa. At nagtiwala ka. Alam mo, Lenny, yung problema mo parang kasol na yan sa mga tao. Maraming nangyayaring ganyan. Na parang wala lang. Normal lang sa mga tao yung ganyan na awayan ng magkakapit bahay. Yung kaso mo naman, parang naiba kasi matalik naman kayong magkaibigan dati. At hindi lang yan, dati palang magkasintahan si Wendy at yung asawa mo. Kaya siguro ginagawa niya yan dahil hindi na matanggap na kayo ang nagkatuluyan. Bagay na masakit ang loob ni Wendy na nakikitang masaya kayo. May asawa naman siya hindi naman siya naghihirap kung bakit kasi hanggang ngayon hindi niya matanggap-tanggap na napakaganda ng pagsasama ninyo ng asawa mo. Ngayon, tinatanong mo kung pwede kang magdemanda dahil sa tagal ng ginagawa niya na paninira sa'yo. Abay, pwede. Pwede mong idemanda. Pwede kang magdemanda ng oral defamation, paninirang puri. Abay, malaking tsansa mo na makukulong siya kung mapapatunayan sa korte na talagang ginawa niya yan. Kung magdedemanda ka. Pero kung hihingi naman siya ng tawad sa'yo at hindi mo na itutuloy ang pagdedemanda, o bakit hindi? Pero hindi siya anong tawag dito, baka nagkukunwari lang at pagkatapos ng ilang buwan andyan na naman, sisiraan ka na naman, bigyan mo siya ng leksyon. Anong ibig kong sabihin? Para naman kahit papano magising siya sa kanyang mga ginagawa. Kahit man lang sa barangay. Mag-usap kayo sa barangay. Kung ayaw mong umabot sa korte yung ganyang sitwasyon, patawag mo na lang sa barangay. Pwede mang ayusin yan ngayon, kung hindi pwedeng hindi kayo magkaanos diyan sa barangay ninyo, abay, pwedeng iakit sa korte yan at doon na kayo mag-usap. Naiintindihan mo ba ako, Lenny? Pero kung nangingibabaw pa rin sa'yo ang pagkakaibigan ninyong dalawa, gaya ng sinabi ko, mapapatawad mo pa siya, bakit naman hindi? Alang-alang man lang sa pinagsamahan nyo dati. Pero kagaya ng sinabi ko, hanggat hindi niya tanggap yung nangyari dahil nakikita niya na magandang pagsasama ninyo ng inyong asawa, abay, gagawa ng paraan yan para sirain kayo. Kaya pinakamabuting gawin mo, Lenny, ipatawag mo siya sa barangay. Mag-usap kayo. Huwag gumawa kayong kasulatan na hindi na siya uulit sa mga paninira sa iyo. Naiintindihan mo ba? Bueno, yan na lamang siguro maiksing sasabihin ko sa problema mo at naway kahit papano ay napayuhan kita sa iyong inilapit na problema. Bueno mga kaibigan, hanggang bukas na muli sa ganito ring oras sa Dimpilan,
inyo pong abangan at pakinggan ang programang Peles at your service.